Ang nakaraan, nagsimula ng turuan ng pinuno ng Zighart ang kanyang apo na si Raon ng susunod na steps ng Supreme Harmony Steps. Iyon ay dahil talagang walang ibang karapat-dapat na susunod na tagapagmana nito kundi si Raon lang. Kaya lang ang pinuno ng pangkat ng White Blood Cult ay gustong kunin ang ating bida at gawing disipulo ito na ay laban kay Glenn. Pagpapatuloy, matapos ipakita ni Glenn ang susunod na level ng Supreme Harmony Steps sa ating bida, nagsimula ng magsanay si Raon na mag-isa para sundan ang ipinakita sa kanya ng kanyang lolo. Seryosong-seryoso ang mukha nito sa pagsasanay, iyon ay dahil hindi pa rin niya makuha ang teknik na ipinakita sa kanya, kulang pa rin, hindi pa rin kaparehas ng sa kanyang lolo. Alam ni Raon na hindi pa niya nakukuha ng perpekto ang teknik na pinakita sa kanyang lolo, alam niya ang pagkakaiba nito sa kanyang nagagawa ngayon, iyon ay dahil sa mataas na ang level ng kanyang Ring of Fire, pero kahit mataas na ang antas ng kanyang Ring of Fire, hindi pa rin niya makuha ng buo ang kabuuan ng Supreme Harmony Steps. Ang teknik na Supreme Harmony Steps ay isang kayamanan, na napakalaking oportunidad na matutunan ito, ang hakbang mismo o ang movement technique ay talagang isang supreme. Dito ay hindi nagpapahinga ang ating bida, hindi siya pwedeng tumigil, iyon ay dahil hanggat malinaw sa kanya ngayon ang movement technique na pinakita ng kanyang lolo sa kanya, hindi siya titigil sa paggalaw hanggat magaya niya ang kanyang nakita. Patuloy sa lumipas ang oras, buong magdamag nagsanay at tumakbo ang ating bida, walang tigil, walang humpay. Lumipas pa ng lumipas ang oras, hanggang sa lumipas na ang gabi, at sumapit ang umaga, ang ating bida ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pagsasanay. Habang walang kapaguran na nagsasanay si Raon, may isang babaeng mandirigma ngayon ang nakabantay sa kanya na hindi na pinapansin ng ating bida, o hindi niya napapansin. Nasabi ng babaeng ito na 3 araw na ang lumipas simula nang ituro ng patriarka ang susunod na level ng Supreme Harmony Step sa ating bida, patuloy raw nag-training si Raon na walang hinto na walang tulog. Dito ay nasabi pa niya na kahanga-hanga raw ang determinasyon ng ating bida sa pagsasanay, ang isang ito ay si Cheryl, ang leader ng Heavenly Sword Order. Mga sandali bago bantayan ni Cheryl si Raon, sabi ni Cheryl, gusto mong bantayan ko ang batang si Raon sa ginagawa niya. Tanong nito, nasabi naman ng patriarka, oo. Sumunod ka sa akin dahil interesado ka rin sa batang iyan diba? Hindi rin naman kayo busy ngayon kaya bantayan mo muna siya. Nangatwiran nitong si Cheryl, sabi nito, ang aming tungkulin ay ang protektahan ng patriarka. Kung wala akong misyon, ang tungkulin ko ay ang sundin ang iyong mga utos. Sabi naman ni Glenn, talagang matalas ka at mapagbantay, nakapikit na sabi nito. Sabi pa ni Glenn, huwag mong aalisin ang mata mo sa kanya hanggang hindi siya tumitigil sa pagsasanay, makakalimutan o mawawala sa paningin ng batang iyan ang lahat ng bagay sa paligid niya sa oras na magsimula na siyang magsanay. Kasalukuyan, dito nga ay talagang hindi nagpapakita si Raon ng kilos na napapansin niya itong si Cheryl, kaya malaya na napapanood ng babaeng ito ang ginagawa ng ating bida, sabi pa nito na matatagalan raw bago matutunan ng ating bida ang Supreme Harmony Steps. Ang Supreme Harmony Steps ay isang teknik na hindi basta-basta natututunan, para itong lason, kahit gaano kahenyo pa ang isang tao. Kadalasan na naaakit rito ay nasasayang lang ang kanilang mga buhay sa kahahabol na matutunan ang teknik na ito na talagang hindi nila maaabot kailanman. Dito ay bagot na bagot ang isang ito sa kapapanood sa ating bida, kahit raw nakakahanga ang sipag ng ating bida sa pagsasanay nito, hindi pa raw talaga handa si Raon na matutunan ito sa murang edad ngayon. Habang nagsasanay ngayon ang ating bida, may kakaibang nangyari, biglang naglabas ng apoy ang mga paa nito, at parang lumutang habang humahakbang ito ngayon. Sa pagsasanay na ginagawa ngayon ni Raon, ay biglang lumitaw ang larawan ng lolo ng ating bida sa paningin ni Cheryl, na ang ibig sabihin ay talagang unti-unti nang nakukuha ni Raon ang totoong anyo ng Supreme Harmony Steps, bagay na ikinagulat ni Cheryl, hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil imposible raw ito. Anong, nananaginip ba ako? Tanong nito sa kanyang sarili, dahil sandali niyang nakita ang patriarka sa ginawang paggalaw ng ating bida. Ibang klase ang batang ito, ilang segundo lang iyon, pero naramdaman ko kaagad ang patriarka sa kanya, kahit napakalayo pa bago niya marating iyon, walang duda na nilalakaran na niya ang daan ng patriarka, sabi ni Cheryl. Ang pagkabagot ng mata nito ay nawala na, at nasabi nito sa sarili na ang mga bulong-bulungan raw patungkol kay Raon ay totoo raw palang lahat. Ibang klaseng bata,
Talagang naintindihan niya ng malinaw ang Supreme Harmony Step sa mixing panahon lang. Tanong ni Cheryl sa sarili habang nakatingin sa ating bida, na si Raon naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Lumipas pa ang gabi at sumapit uli ang umaga, rito si Raon ay katabi niya ngayon ang batang babae na nakilala niya noong huling pagsusulit niya bago siya graduate bilang mag-aaral. Nagtanong ito kung kamusta raw ang pagkain rito sa kastilyo ng Zighart, iyon ay dahil magaling magluto itong batang babae. Masayang sumagot si Yua na masarap raw ang pagkain rito sa Zighart. At lahat raw ng tao sa annex ay mababait raw lahat at maganda ang pakikitungo sa kanya. Mabuti naman kung ganun, hindi makapaniwala si Raon na pupunta itong si Yua sa Zighart at dito na mininirahan. At sinabi pa ni Raon na masaya raw niyang tinatanggap si Yua rito sa kastilyo ng Zighart, na masayang masaya rin itong babae, nagagalak rin daw siya na makitang muli si Raon rito. Naalala pa ni Yua na matapos umalis ni Raon at ni Dorian sa kanilang lugar, kinausap niya ang kanyang lolo, dahil gusto rin daw niyang makatulong sa iba tulad ng ginagawa ni Raon. Kaya lubos itong nagpapasalamat sa kanyang lolo na pinahintulutan siya sa kanyang gusto, kaya agad siyang sumulat sa Zighart at humingi ng permiso na makapagsanay kasama si Raon sa Zighart. Matapos man tanggap ang liham ni Yua, agad itong pinakuha at dinala rito sa Zighart, at nakita niya ng harapan ang patriarka na si Glenn. Isinalay-salay raw ni Yua ang kanyang storya nang makita niya si Raon, kung paano niligtas ang kanilang lugar sa matinding monster wave ng mga halimaw, at kung paano tinalo ang pangkat na mula sa Eden, at ang demon na si Sloth, kaya masaya ito ngayon na naririto na siya sa Zighart, nais pa nga raw sana niyang sipresahin ang ating bida kung gaano na ito lumago ngayon. Sabi naman ni Raon, nagalitaan ko nga na kumuha ka ng klase patungkol sa sound kasama si Luan, maganda ba ang pagsasanay mo? Tanong ni Raon, oo. Nauunawaan ko naman lahat ng tinuturo sa lahat ng klase ko, at mas nakakaawit na ako ng maganda ngayon, sabi nito. Talagang ganado ngayon si Yua, tumayo agad ito ay pumunta sa unahan, na nagsabi sa ating bida na bibigyan raw niya ng sample ito ng kanyang boses, na excited rin si Raon na mapakinggan ito. Ayun na nga, ganado at masayang masaya si Yua na umawit ngayon, kaya lang may kakaiba sa kanyang boses. Hindi ito pangkaraniwang boses ng isang tao, para siyang mula sa karagatan o mula sa kung anong nilalang ang tunog ng boses nito habang umaawit. Patuloy sa pag-awit si Yua, hindi maunawaan ang mga salitang binibigkas nito sa kanyang pagkanta, para ba itong isang support type na character sa nagagawa ng tinig nito. Si Raon naman ay nagulat sa kanyang napakinggan ngayon, malinaw sa kanya na hindi normal na bata si Yua, na may kakaiba rito. At hindi rin niya maintindihan ang emosyon na nararamdaman niya ngayon. Iyon ay dahil sa pag-awit ni Yua, biglang tumibok ng kakaiba ang kanyang puso, at naalala ang mga laban na kinaharap niya sa lugar ng Monster Wave. Pakiramdam ni Raon ngayon ay parang naririnig niya ang tunog ng digmaan na kinaharap niya noon, malinaw na binabalik sa kanya ang pakiramdam at alaalang iyon, kaya gusto raw niya ngayon kunin ang kanyang espada at pumunta uli sa lugar na iyon at harapin ang mga halimaw. Habang naguguluhan si Raon, may lalaking lumapit sa kanya mula sa likuran, at nagsabi na may banal na tinig raw sa boses ni Yua, na ikinagulat naman ni Raon ang nagsalita, at ang mga salitang sinabi. Ang atin pala ay si Luan, ang nagsasanay ngayon kay Yua, sabi nito, hindi pa niya alam ngayon kung ano ang taglay niyang abilidad. Taglay niya ang kapangyarihan ng isang siren, ang boses niya ay may kapangyarihan na maimpluwensyahan ang puso ng ibang taong makakarinig sa kanya. Sabi pa ni Luan, ang talento raw na taglay ni Yua ay gustong-gusto raw makuha ng Eden, kung nagkataon raw na nakuha ng Eden si Yua, tiyak na magiging mahirap na kalaban raw ang pangkat na iyon, kaya agad na kinuha ni Luan si Yua para mas lalo pang mapalakas ang angkan ng Zighart, at hindi masayang ang talento ng babaeng ito, dahil ito ay parang isang buff na makakatulong sa mga frontliner ng labanan. Alam ni Raon na hindi ordinaryo si Yua nang makita niya ito nang simula pa lang. Kaya lang ang pinagtataka ni Raon ay si Luen, paano raw nalaman ni Luen ang piyang mamulan at ang kapangyarihang taglay ni Yua, nakakamangha raw ang talento ng pagtuklas ni Luen sa isang kakayanan ng isang tao. May pakiramdam na ang ating bida noon na may kakaiba kay Luen, tingin niya ay isang napakahusay na assassin si Luen noong mga bata-bata pa ito, kaya eksperto rin sa sound si Luen, kasi ang mga assassin ay matalas pagdating sa mga sound o tunog sa paligid. Kaya lang umaasa si Raon na sana raw ay hindi turuan ni Luen si Yua ng mga delikadong bagay.
Kaya nagtanong kaagad ito, Luen, pagkanta lang ba ang ituturo mo kay Yua? Natawa lang ito, at nagsabi na wag raw mag-alala si Raon, dahil pag-awit lang raw ang ituturo niya kay Yua, at wal itong ituturo na delikadong bagay, na nagulat naman si Raon na nakuha ni Luen ang nasa isip nito, kaya nangatwiran ito na hindi daw iyon ang gusto niyang sabihin. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumapit si Cheryl sa likuran, at tinawag ang ating bida, dahil may kailangan ito kay Raon. Raon, sumunod ka sa akin, may kailangan tayong pag-usapan, sabi nito na nakakross pa ang kanyang dalawang braso. Agad ngang tumayo itong si Raon at sumunod kay Cheryl, sabi ng babae, ikaw ay sasama sa aking para sa isang misyon. Na nagulat naman si Raon sa misyon na sinasabi ni Cheryl, nasabi naman ng babae, na ang kanilang misyon ay isang garden mission. Sabi naman ni Raon, hindi ba ang Heavenly Sword Order ay marami ng trabaho? Pagtataka ni Raon, na medyo naiirita ito kay Raon na maraming tanong at hindi na lang sumunod sa kanya. Mga sandali bago isama ni Cheryl si Raon sa kanyang misyon, pinatawag ng patriarka si Cheryl, at nag-utos na isama raw ni Cheryl si Raon sa isang misyon, na pinagtaka ng babae kung bakit isasama si Raon, nasabi naman ni Glenn na ang antas na lakas raw ni Raon ngayon ay nasa pader raw ngayon at hindi makatawid sa pagiging master. Sabi pa ni Glenn, kahit raw nagawa na ni Raon na makatalo ng isang master, kailangan pa raw nito ng mga oportunidad na malamapasan ang pader na pumipigil sa kanya, kapag napakita raw ni Cheryl ang kanyang paraan sa paggamit ng espada, o mga teknik nito, tiyak raw niya na magiging master na ang ating bida, na nagtataka naman si Cheryl ngayon kung bakit ganito si Glenn ngayon. Sabi ni Cheryl, nauunawaan ko po kamahalan, na ang mata ng babaeng ito ay may kung anong paghihinala, kaya nagtanong si Glenn, may iba ka pa bang concern? Tanong ng pinuno, sabi naman ni Cheryl, bakit po kayo nag-aalala ng gusto sa batang iyon? Pagtataka ng babae na si Glenn naman ay napahinto sa pag-inom nito ng kanyang mainit na kape, dahil hindi niya inaasahan ang tanong na napangkinggan nito. Sabi pa ni Cheryl, pinanood ko siya habang nagsasanay ng Supreme Harmony Steps, nakita ko na bakit mo ipinag-utos iyon sa akin, ang kanyang determinasyon at talento ay talagang hindi matatawaran at nasa ibang antas. Pero kahit na ganoon, kailanman hindi kita nakita na ganyan nag-aalala para sa isang tao, na agad namang nagalit si Glenn, tapang-tapangan uli, huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay, kaya hindi na natuloy ni Cheryl ang sasabihin nito. Dagdag pa ni Glenn, ang kalalabasan ng batang iyon lalo na kung maabot niya ang pagiging master ay magpapataas sa karangalan ng pamilya. Bilang patriarka normal lang sa akin na tulungan ang mga tulad niyang may potential na makatulong sa pamilya, para sa ikararangal ng angkan ng Zighart, palusot ni Glenn, na alam naman ni Cheryl iyon, kaya ganito na lang ang mukha nito na hindi naniniwala ng lubos. Sabi naman ni Cheryl, ang gampanin ng Heavenly Sword Order ay ang protektahan ang angkan ng Zighart at ang patriarka nito, dahil sa gampaning iyon, iilan lang ang miyembro ng Heavenly Sword Order at talagang pili lang sila, at ang 30% ng grupo ay laging nasa mga misyon, kaya wala raw sila ngayong sapat na miyembro na magbabante sa patriarka kung aalis pa siya. Kasalukuyan, kahit nagreklamo si Cheryl nung umpisa wala na itong nagawa pa kundi ang sumunod sa utos ni Glenn, kaya tinanong nito si Raon kung sasama ba ito sa kanya o hindi. Kaya nag-iisip-isip ngayon si Raon, kapag ang isang miyembro ng Heavenly Sword Order ay nasa isang misyon, isa lang raw ang ibig sabihin nito. Hindi normal na misyon ang pupuntahan ni Cheryl, pag nabigo raw siya maaari siyang mamatay, at mawala lahat ng repostayon na nabuo na niya. Naiisip rin ni Raon na si Cheryl ay isang Grandmaster Swordsman, kaya alam ni Raon na maraming alam na sword arts itong babaeng ito, bihira lang raw ang mga ganitong pagkakataon na makasama ang ganitong uri na malakas na swordsman sa isang misyon. Naalala pa ng ating bida ang sinabi ni Wrath sa kanya na nasa pagitan na raw siya ngayon expert papuntang master level, kaya palagay ni Raon na sa misyon na ito ay maaari na niyang matawad ang barrier na pumipigil sa kanya sa pagiging master. Kaya dito buo ang loob na sumagot ang ating bida na tinatanggap niya ang misyon na makasama si Cheryl sa isang garden mission. Humakbang paalis si Cheryl, at nagsabi ito, mabuti kung ganon, magsama ka pa ng 6 na miyembro ng Raging Wind Corps kasama ka sa 6 na iyon, aalis tayo sa loob ng 2 araw. Nagtanong si Raon kung sino raw ang kanilang kailangang protektahan, sabi naman nito, na ang kanilang puprotektahan ay ang anak na babae ng angkan ng Yunan.
Ang babaeng ito ay ang bunsong anak ng angkan ng Yunan, ang kailangang protektahan nila Cheryl at Raon, na kailangan rin nilang dalhin sa letra na nasa kalagitnaan naman ng digmaan ngayon. Nang marinig ni Raon ang angkan ng Yunan, agad niya itong nakilala kung anong uri ito ng pamilya. Ang angkan ng Yunan ay isang pamilya na halos kapantay ng angkan ng Balkar, hindi sa pisikal na lakas, kundi sa abilidad ng angkan ng Yunan sa paggawa ng mga artifacts. Ang pamilyang ito ay sikat sa paggawa ng mga pangmalakasan na artifacts. Walanjo, may bagong babae na naman ang mapapalapit sa ating bida, at ano kayang artifacts ang makukuha ni Raon sa angkan ng Yunan? Abangan!